one of the seven sorrow of Mama Mary nung nawala si Jesus. Natagpuan niya natagpuan nila sa templo. Kagabi ako ay nanonood sa YouTube ng yung dinidocumentary nila yung mga homeless dito sa Amerika. Sa Amerika kasi ang daming nakatira sa daan. Mga homeless, para silang mga zombie. Pag napunta ka dito sa Los Angeles, San Francisco, sa Canada o kahit saang state, ang daming mga, hindi naman sila pulubi, pero sila yung mga walang matirhan, sa daan sila nakatira, tapos sila ay mga addict, drug addicts, karamihan, prostitute, yan. So, ini-interview sila kung ano yung dahilan kung bakit sila naging homeless. Pero alam nyo, ang pinaka-general na rason kaya sila naging homeless ay nagsimula sa pamilyang hindi maayos. Pamilya na dysfunction, sabi nga. Yung isa, sabi yung tatay niya, nakabilanggo. Yung nanay niya yung isa naman, nanay niya ay drug addict din at namatay na, ganyan. So, lahat nagsimula, matatanda na sila, sandali. Matatanda na sila, pero nung bata sila ay ito pa rin yung naging dahilan kung bakit sila naging homeless. Excuse. Malamig kasi dito. So dito nung nalaman ko na pag merong mga homeless, isa sa mga dahilan ay dahil sa pamilya. Wasak ng pamilya o hindi maayos na mga magulang. So dito napakinggan natin, kung nakinig kayo, papunta yung pamilya ni Jesus, si Mama Mary at saka si Saint Joseph sa Jerusalem. Para saan? Para sa piyesta na tinatawag na Passover. Kumbaga sa atin, ito yung araw ng kalayaan. Pagkalaya nila sa mga Ehipto, sa mga Egyptians, kung sila ay naging alipin. So, i-celebrate nila bilang pasasalamat. So, makita natin dito yung pamilya nila Jose, nila Mama Mary, ay talagang nakaugalian nilang pumunta sa templo para magpasalamat sa Diyos. So, dito rin makita natin na si Jesus ay 12 years old na. Yung panahon na yun, pag 12 years old ka na, ikaw ay itatalaga na. Ito ibig sabihin na sa templo ay ikaw ay babasbasan na para makikilala kang tunay kang lalaki na. Ibig sabihin, pwede ka nang mahiwalay sa nanay mo, pwede ka nang sumama sa mga kalalakihan sa tatay mo. Kaya nga nagpunta sila sa Jerusalem, caravan sila, marami sila, hiwalay ang lalaki, hiwalay ang babae. So, nung papunta sila, kasama si Mama Mary ni Jesus, kasi hindi pa siya na bless sa templo. So, ang nangyari ay nung pauwi na sila, natapos na yung gawain, ay hindi nila kasama si Jesus. Akala ni Jose kasama ni Mama Mary. Akala naman ni Mary kasama ni San Jose. Kaya dito natin makikita na kahit pala sila ay Holy Family, hindi rin sila perpekto. Hindi sila, bakit? Kasi nagkaroon sila ng miscommunication. Hindi perpekto, hindi dahil sila ay banal na pamilya ay perpekto na sila. So, ano matutunan natin dito, mga kapatid? Unang-una, there is no perfect family. Kung iniisip natin na ang banal na pamilya ay perpekto na, hindi rin, kasi meron silang hindi nagpagkakaintindihan. Kung pinakinggan natin yung ebanghelyo, sumagot pa nga si Jesus. Nung tinanong ni Mama Mary, nag-aalala na kami sa iyo. Hindi ka man na nagpaalam, sabi ni Mama Mary. Sabi niya, bakit niyo ako hinahanap?
Dapat doon ako sa templo, sa tahanan ng aking Ama. So dito may mga imperfection. Kaya imperfection even in the Holy Family, sabi nga. So tayo din sa buhay natin ay hindi perpekto ang ating pamilya. Sino ang perpektong pamilya dito? Yun bang hindi na kayo nagtatalo? Hindi na kayo yung nagkakaintindihan na kayo lagi? Yung walang bangayan? Meron ba? Wala. Lahat tayo ay may tinatawag na imperfect family. Meron mga kahinaan. Ako rin ay hindi rin perpektong aking pamilya. Kahit na ako ay naglilingkod na ganito, hindi perpekto. So kung hindi perpekto ang iyong pamilya, congratulations dahil normal kang pamilya, may normal kang pamilya. Kasi dito sa mundo, walang perpektong family, tanda natin yan. So kahit na meron kang halo sa ulo, pero hindi rin kasiguraduhan na perpekto ka na. So sabi ko nga, nagkaroon ng miscommunication si Mary at saka si Jose, na akala nila kasama ng isa kasi magkahiwalay nga sila ng grupo. Hindi nagsasama ang lalaki at babae noon. So sabi siguro ni Mama Mary, Jose, nasaan ang anak natin? Sabi ko, ewan. Kala ko kasama mo. So mga ganun siguro ang usapan nilang mag-asawa. Parang tayo kuminsan, siyempre pag sa mag-asawa, hindi nagkakaintindihan, di ba? Minsan nagkakatampuhan. Because we're not perfect parents, sabi nga. Nalala ko yung aming panganay, si Minmin. Special, siya ay special child. Nung 4 years old siya, kami ay namamasyal sa mall, biglang nawala. Hindi na namin makita. Hindi namin makita mag-asawa kasi biglang nawala. Hindi namin napansin. Kala ko kasama ng aking asawa. Kala rin niya kasama ko. Pero nung makita namin, nang hanapin namin, wala. Special pa naman siya. Alam mo, pag special, siyempre, hindi niya alam yung kanyang ginagawa. So, sobrang pag-alala namin. So, naghanap kami ng naghanap hanggang makita namin, nandun pala siya sa isang Toys Land, yung Toys R Us. Nandun siya sa loob, naglalaro kasama yung mga kalaruan. Para siyang may mission sa mga laruan. Doon siya para siyang nakikipag-usap sa kanila. At dito ay hindi gusto naming express yung sama ng loob namin dahil nag-alala kami, ganyan. Ganon din ang nangyari kay Mama Mary at saka kay Joseph. Na-frustrate din sila. Kaya, kuminsan, hindi masama na hindi tayo nagkakaintindihan. Sa pamilya, hindi masama na mayroong hindi pagkakaunawaan. Ang masama, kung pinag-aawayan natin yung hindi pagkakaintindihan, yung hindi naiintindihan, nandiyan nag-uugat yung away. Yan. Dahil lang sa maliit na pangyayari, nandiyan na yung nag-aaway, hihiwalay. Yan. Tapos yung iba nga nagkakasakitan na. So dito makita natin na ang pamilya na hindi perpekto ay dapat matutong mapagparaya gaya nila Mary at ni Joseph nung nandun yung kanilang ang kababaang loob na tanggapin kung ano yung naging sitwasyon. So, ang pinaka-importante sa isang imperfect family ay yung nandun ka lang, walang iwanan, sabi nga. Kahit na may bangayan o merong hindi pagkakaintindihan, huwag kang aalis. Huwag ka nang magbalot para lumayas. Dahil pamilya mo yan. We need to do our best, sabi nga. And we need to trust God with the rest. Magtiwala sa Diyos. So, yung una. Tandaan natin, walang perpektong pamilya. Pangalawa, yung
yung naging reaksyon ni Mama Mary. Sinabi niya, anak, sabi niya, bakit naman ganyan ang ginawa mo sa amin? Balisang-balisa kami ng tatay mo sa paghahanap sa iyo. Biro mo. So, nung nakita niya si Jesus na nandun pala sa templo, frustrated siya. Na-frustrate si Mama Mary. Tama lang ba yung reaksyon niya na yon na siya ay pinili ng Diyos na maging anak ng Diyos? Pwede ba siyang magtampo, magalit, ganyan? Dito, makita natin na even though she is frustrated, sabi nga, naging totoo siya sa kanyang nararamdaman. Ipinakita niya kay Jesus na siya ay frustrated. Naging honest siya. Kaya nga sabi nga, when there's imperfection in the family, you need to be honest with your feeling. Okay lang na pagsabihan mo yung mga kapatid mo, pagsabihan ka ng nanay mo, tatay mo, okay lang. Dahil magkakaiba tayo ng estado sa buhay, so kailangan sabihin mo yung nararamdaman mo with all honesty. Huwag mong kimkimin, huwag mong itago. Sabihin mo ng maayos. Sabihin mo ng maayos. Kaya nga, naalala ko yung isang kwento, nung ako'y papunta dyan sa Japan na kwento ko na sa inyo. Yung pangalawa kong anak, si Angela, matagal akong nagtatrabaho sa labas ng bansa, sa malayo sa kanila, as overseas OFW. Kaya pag umaalis ako at dumarating, wala man lang siyang, hindi ko maramdaman na iiyak siya pag umaalis ako, ganyan. Wala. Yung pala, kinikim-kim niya. Kaya yung huling biyahe ko papunta dyan sa Japan, nung sinabihan na papunta ako sa Japan, nung kukunin ko na yung bag ko, maleta ko doon sa aking kwarto, bigla akong niyakap, biglang umiyak. First time ko makitang umiyak yung aking anak. Nagulat ako. Dito ay nakita ko na meron pala siyang tinatago na matagal na kung hanggat maaari, yung sakit na nararamdam niya sa tuwing ako yung maalis, tinatago niya. So, buti na lang yung time na ito, huling biyahe ko dyan, ay huling alis ko sa kanila, ay iniyak niya. Dito ko nakita na naging open na siya, naging bukas na. Kaya, maganda yung isang pamilya na bukas. Pag umiyak yung anak natin, kailangan makinig tayo. Pag kailangan mong umiyak, sabihin mo yung sama ng loob mo. Sabihin mo. Huwag mong kimkimin. Dahil there's no perfect family. Sabi nga, we need to be honest sa ating conversation, sa ating pakipag-usap. Lalo na nung sinabi ni Jesus, sabi niya, bakit niyo ako hinahanap? Di niyo ba alam na dapat nandun ako, dito ako sa tahanan ng aking ama? Kung yung panahon ngayon, nung panahon noon pala natin, di ba? Magkaka-AIDS tayo eh. Di ba pag ganun ang sagot mo, bakit mo ako hinahanap? Sabihin mo sa tatay mo, papaluin ka. Sabi ng nanay mo, sumasagot-sagot ka na ha. Yan. Kaya, dito ganun din ang sinabi ni Jesus. Dahil si Jesus ay alam niya yung mission niya para sa kanyang ama. Kaya nagaganyan yung kanyang nararamdaman. Diyos ba siya o tao? So, dito ay makita natin na yung matuto tayong makinig sa mga miyembro ng pamilya natin. Nung bata tayo, di ba? Nung bata tayo, ang dami nating reklamo sa mga magulang natin. Kung bakit tayo pinapagalitan, bakit tayo ganyan. Minsan, binibigyan ng leksyon, hindi natin maintindihan nung bata tayo. Pero ngayon, matanda na tayo, ay tama si tatay. Yan. Tama yung nanay ko nung ako'y bata. Sino ang nakatikim ng palo? Di ba? Karamihan sa atin nakatikim tayo ng palo. Malala ko nung ako ay bata, konting kamali mo lang, ako'y pinapadapa ng tatay ko sa upuan at pinapalo ng kanyang sinturon. At nangingitim yung aking paa at aking puwet. Pero nung time na yun, hindi ko maintindihan. Pero ngayon, naintindihan ko na isang paraan pala yun para ako ay maging disiplinado sa aking sarili.
Noon, pag ako may gustong bilhin, sabi ko sa nanay ko, gusto ko yon. Abay, laging wala. Sabi niya, wala akong pera. Wala tayong pera. Pero, nakita ko naman, mayroon naman siyang sahod. Yun pala, tinuturuan niya ako na hindi lahat ng pagkakataon ay madaling kunin. Malala ko rin, pag gusto kong magkaroon ng pera, yung lolo ko, sabi niya, halika, umupo ka dito sa tabi ko. Kiskisin mo yung likod ko. Habang naliliw, kinikiskis ko yung likod niya ng bato. Tapos kung hindi, tinatanggal ko yung huling buhok, ay yung puting buhok niya. Kung ilan yung pagkatapos noon, binibigyan ako ng pera. Kala ko noon, bakit naman ganito? Kailangan magtrabaho pa ako. Dito ngayon ko lang naintindihan na dapat pala pinaghihirapan din. Na para makamit mo yung gusto mo sa buhay, kailangan magsakripisyo ka rin. Pagdaanan mo yung mga kahirapan. Nalala ko yung tatay ko rin, no? Yung tatay ko masyadong stricto. Masyadong malinis yung tatay ko. Hindi kami papasok sa eskwelahan na hindi malinis yung bahay. Hindi kami nakapaghugas ng pinggan. At pag mayroon akong ginagalaw na gamit niya na nakabitin sa dingding, gusto niya kung ano itsura nung nandun, ganun din na ibabalik ko. At pag hindi, palo na naman. Hindi ko maintindihan noon. Nasabi ko naman, sobra naman ang tatay ko, ganyan-ganyan. Sobrang malinis, akala mo naman, ganyan-ganyan. Hindi ko maintindihan. Pero ngayon, wala na siya. Minsan, naalala ko yung turo niyang ngayon. Sabi ko, kaya pala. Dahil natuto akong, yung bang maging masinop sa aking mga gamit. Natuto akong maging malinis. Natuto akong yung bang maayos, maingat sa mga gamit dahil lahat ito ay pinaghirapan. Kaya nga, dito natin makikita na sa mga anak, dapat tayong sumunod kahit hindi natin naintindihan, di ba? Pero bandang huli, naintindihan natin. Sa mga magulang naman, ngayon, dapat marunong tayong makinig. Makinig sa lalo sa mga anak natin. Pakinggan kung ano yung mensahe nila sa atin. Minsan, ayaw natin makinig, ayaw natin maglaan ng panahon sa mga anak natin, lalo pag tayo malayo. Diba? Lagi tayo nagmamadali. Sige na. Ako busy. Ganyan. Pero yung anak mo, mayroong gustong sabihin. Nagmamadali ka lagi. Natanggap mo na yung pera. Tanggap niya na yung padala ko. Pag sinabing, sige na. Pero hindi natin naintindihan, hindi lahat material na bagay, hindi lang material na bagay ang kailangan ng ating lalo mga anak natin, kundi marunong tayong makinig. Kaya nga, magtataka na lang tayo, bakit yung mga anak natin sumasayaw sa cellphone? Diba? Hindi natin maintindihan, bakit kailangan sumayaw sa cellphone? Bakit kailangan kang pumunta sa isang lugar na halos mahulog-hulog ka na, mabangga ka na para lang sumayaw? Tawag doon TikTok, di ba? Dahil doon nila na-express yung kanilang nararamdaman. Dahil walang mga magulang, mga kapatid na makinig o mag-appreciate sa kanila, doon nila na-express sa TikTok. Bakit marami nagpapapicture na kung ano-anong itsura parang at ilagay sa Instagram, di ba? Dahil tayong mga magulang, hindi na natin appreciate yung mga anak natin. Laging ginagawa natin, ang pangit niyan, hindi maganda sa yan. Pero sa Instagram, ano man ang tsura mo, minsan maraming tumatanggap. Diba? Minsan, hindi natin alam, bakit ang anak ko, ang bait-bait sa akin, kahit ako ay ganyan, kahit ako ay masungit. Diba? Hindi mo alam, member na pala siya ng Twitter. Doon sa Twitter, minumura ka na ng anak mo. Doon ka na minumura, hindi mo nababasa. Pero sa Twitter, ina-express nila yung sama ng loob nila. Kaya kapatid, dapat bilang mga magulang, marunong tayong makinig. Yeah? Marunong tayong makinig. Alam mo, pag nakikinig ka sa anak mo, ngayon, siguro, kahit marami sa inyo, marunong na makinig. Kasi iba na yung kultura ngayon. Gaya ko,
Kahit na ano man yung sasabihin ng anak ko, pinapakinggan ko. Ganyan sasabihin niya yung sino yung crush niya, ilan yung nanliligaw sa kanya. At ikaw naman nakikinig. Yun ang gusto nila, yung nakikinig ka, hindi yung yung pinapagalitan mo sila, may nagka-crush na o nakikipag-boyfriend na kasi hindi mo sila maigagayad. Yung mga struggles nila sa pag-aaral, ganyan, o sa trabaho, sa pamilya, dapat marunong tayong makinig. So, that's why the lesson here is that yung pagiging honest natin sa conversation sa ating pakipag-usap, ito'y magiging dahilan para magkaroon tayo ng real connection sa ating pamilya. Naging mas matibay yung samahan sa pamilya kung honest tayo at marunong makinig sa bawat miyembro. At pangatlo ay yung tinatawag na yung paglago natin sa pamamagitan ng mga imperfection sa pamilya. Dapat lumago tayo. Sabi nga dun sa Ebanghelyo, kahit na nung nakita ni Mama Mary at ni San Jose, si Jesus, kahit sinabi ni Jesus na, bakit niyo ako hinahanap, sumunod pa rin siya sa kanila, umuwi. At naging masunurin siya. Kaya lumago, sabi niya, lumago yung kanyang karunungan. So, si Jesus ay hindi pumunta sa atin na biglang Diyos na lang. Ibig sabihin hindi ko mali-mali. Ibig sabihin hindi biglang nagkaroon ng karunungan agad. Diyos siya pero dumaan siya sa human development mula bata, ganyan, naranasan niya. Yung paglago niya sa kanyang karunungan ay yung pakikinig niya sa kanyang mga magulang, sa templo, at yung pagsunod niya sa mga utos ng kanyang mga magulang. So, yung imperfection natin sa pamilya, ito yung magiging daan para tayo ay lumago sa ating buhay Kristiyano, sa ating pananampalataya. Kaya nga, napakahalaga na malaman natin na ang kabanalan ay hindi bigla, hindi automatic. It's a process, sabi nga. It requires yung pakikinig at pagsunod. So, sa mga gusot natin sa buhay, dapat marunong tayong makinig. Minsan mayroon akong kwento, mayroon kaming mag-asawa. Mayroong isang pagkakataon na nagkatampuhan kaming dalawa. Walang imikan. Inabot yata ng 4 na araw. Walang imik. Umuwi ako, walang imik. Sabi ko, hindi maganda itong nangyayari. Pero, dahil lang sa isang problema, isang oportunidad na nangyari, na hindi kami nagkaintindihan, kasi nga hindi naman perfecto ang aming pamilya. Pero umabot kami sa punto na nagkaroon ng time na kami ay nakinig sa bawat isa. Humingi ng tawad, yung apologies, and then nangako na hindi na maangyari yung mga bagay na gano'n na naranasan namin. So see, what is good is that nangyari yun, pero it grows. Lumago kayo sa iyong relasyon. Lumago yung inyong pananampalataya. So growth doesn't happen in perfect, easy moments, sabi nga. It happens in the messiness of family life. Yung paggusot sa pamilya, nagiging daan pala ito kung minsan para magkaroon ka ng pasensya, magkaroon ka ng pagpapatawad at ng grasya. So, ang conclusion natin ay ganito. Ang buhay natin, ang pamilya natin ay hindi perpekto. Kailangan maging totoo tayo sa ating mga sinasabi sa bawat pamilya, sa ating mga kapamilya, pero hindi yung nakakasakit. Sabihin mo lang yung nararamdaman mo, pero marunong kang makinig. Marunong tayong makinig. Marunong tayong umunawa. At magtiwala na kung anumang gusot na nangyari sa pamilya natin, ikabubuti natin. Sabi nga, all things work for good for those who love Him. Yung mga nagtitiwala sa Diyos, it will work for our good. Kaya nga,
dito ay sinasabi ni Mother Teresa, a family that prays together stays together. Ang isang pamilya na dumudulog sa Diyos lagi, gaya ni Jesus, Mama Mary at San Jose, na yearly pumupunta sila sa templo para magpasalamat. Kung tayo din ay nagiging buhay na natin, hinahanap natin lagi yung paglingkuran ng Diyos, lumapit sa Diyos, then we will be blessed. Yung pamilya natin, yung relasyon ng sa loob ng pamilya ay magiging maayos. So mga kapatid, ito ang pagnilayan natin. Hindi perpektong pamilya natin, pero kailangang tanggapin natin. Tanggapin natin na ang pamilya ay hindi kailangan maging perpekto. Ang mahalaga ay nandun tayo na nagiging inspirasyon ng bawat isa, mahikayat ang bawat miyembro patungo sa Diyos. So yun lang aking maibabahagi at nawa pagnilayan natin at maisabuhay natin. God is good.